Kakain ba ng ganyang uri ng bigas yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka yung mga officials ng gobyerno? Bakit naman ipapahiya ng ating Pangulo yung kanyang sarili at saka ni DA Secretary Chu Laurel ang kanyang pamamalakad sa DA? Lalo't pat may panguna ng salita si Sara Duterte na pagkaing baboy. Dilalabas niyan kung ganong uri ng klase ng bigas ang ibibenta sa mga kadiwa center. Kinonfirm lang ng ating gobyerno yung mga akusasyon ni Sara, yung mga aligasyon. Malabo, mga kababayan. Hindi gagawin yan ng ating gobyerno. Ang witness mismo, yung mga consumers, yung mga nakabili. Kasing sarap daw yung bigas ng 60 pesos per kilo. Hindi ninyo matanggap na mali kayo? Yan ang problema sa ibang mga Filipino. Si Sara Duterte, mga kababayan, tapos yung mga DDS na siging pangantyaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos, siguradong manliliit sila ngayon. At kung may natitira pang hiya, iyang-iya sila ngayon, mga kababayan. Kasi tuloy-tuloy na po yung pag-roll out. Mali talaga po yung mga sinasabi nila, akusasyon nila, na pang-eleksyon lang daw po yung roll out ng 20 pesos bigas. Anong pang-eleksyon? Natinigil nga po. Pinatigil ng Commission on Election para hindi magamit sa pangampanya. O diba? Tumalima yung ating Pangulo. Hindi niya ipinilit para walang masabi yung mga nasa oposisyon na ang pagtulong, pagbibigay ng ayuda, may kulay politika. Kayo man lang po ang nangungulay. O ngayon, tuwang-tuwa yung ating mga mamamayang Pilipino kasi ni-roll out na po sa Metro Manila and other parts of the country. Sa Visayas kung saan doon ni-launch, mga kababayan, yung 20 pesos per kilong bigas, tuloy-tuloy na rin po. And it will be sustained next year. Kasi siyempre, panibagong budget because this is a subsidized price. Kasi hindi man po pwede na hindi isubsidize, mga kababayan, kasi malulugi naman po yung ating mga farmers. Mahal yung ating mga inputs, mga farm inputs, mahal pa rin. Pero para makagaan, mga kababayan, sa ating mga mamamayang Filipino, kaya ni-roll out ng ating gobyerno ang 20 pesos na kilo ng bigas na iniinsulto po. Sinasabi ng mga DDS, sinasabi ni Sara Duterte, hindi niya kaya. Politika lang yan, kayo ang namumulitika. Tuwang-tuwa po yung mga mamimili, mga kababayan. Parinig ko sa inyo yung mga reactions. Kasi, di ba sabi ni Sara Duterte, pagkaing baboy niya yan? O ngayon, tingnan natin kung ano ang reaksyon ng tao. Kung talagang pagkaing baboy ang bigas na binibenta sa mga kadiwa. Yan po, galing mismo sa mga nakatikim. Lasang 20 pesos ba, ma'am? Hindi. Alagang mas masarap pa. Sa mga 60 pesos. Kita mo? Ay, siyempre po, lalo sa aming senyor. Pwede na ito talaga. Mas masarap pa po sa 60 pesos. Tuwang-tuwa si DA Secretary Chu Laurel. Ngayon, siyempre, yung mga DDS, mga bleeding hearts po, kahit maganda na ang ginagawa ng ating gobyerno, noon inaanap nila yung 20 pesos per kilong bigas, nang i-roll out yung 20 pesos per kilong bigas, may sinasabi pa rin. Ganyan po yung mga masasamang ugaling tao. Kahit anong gawin mo, hindi sila makontento, hindi nila ma-appreciate ang magagandang ginagawa ng ating gobyerno kasi kalaban sila. Masama ang kanilang masama ang kanilang pakiramdam. Pag may nagagawang nagagawang mabuti ang ating gobyerno. Yan mga reactions dito. Sabi ng isang nag-react, si Tess Dolnoan, hanggang 2028 yan. Of course, hanggang 2028 ito. Kasi, alangan man lampas ng 2028, tabi naman, ayaw nang umalis yung ating Pangulo. O ngayon, kung hindi na Pangulo,
ang ating si PBBM, siyempre kung sinong nakaupong presidente. Kung itutuloy nila, di okay. Kung hindi nila itutuloy, bahala din sila sa buhay nila. Basta yung ating Pangulo, tinupad niya yung 20 pesos per kilong bigas. Tama pa. Sabi ni Sel Borbe, naku nanay, grabe pagka-uto-uto niyo po. Paano naging uto-uto? Yung taong marunong mag-appreciate. Ang uto-uto po, yung mga tao na hindi makita yung mabuti. Pero pag ikaw ay nakikita mo yung mga magaganda, hindi uto-uto ang tawag dyan. Marunong mag-appreciate sa mga magagandang nangyayari sa kanyang paligid. Yun ang dapat na mindset ng isang bagong Pilipino. Ito yung ugali ng lumang Pilipino. Si Jel Riplao sa Pleno, sabi niya, alam natin yung bigas na 20 pesos per kilo na yan, may mga tain ng ipis at tain ng daga. Kawawang Pilipino, pinapakain tayo ng amoy tae ng ipis at daga. Nay, wag na kayo magsabing masarap kasi may bigasan kami. Nay, na yung tig 20 pesos per kilo, may gamot, tain ng ipis at daga. Kakain ba ng ganyang ori ng bigas yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kayo mga officials ng gobyerno? Bakit naman ipapahiya ng ating Pangulo yung kanyang sarili at sa kanide Secretary Chura Laurel ang kanyang pamamalakad sa DA? Lalot pat ay panguna ng salita si Sara Duterte na pagkaing baboy. Dilalabas niyan kung ganong uri ng klase ng bigas ang ibibenta sa mga kadiwa center. Kinonfirm lang ng ating gobyerno yung mga akusasyon ni Sara, yung mga aligasyon. Malabo, mga kababayan. Hindi gagawin yan ng ating gobyerno. Ang witness mismo, yung mga consumers, yung mga nakabili. Kasing sarap daw yung bigas ng 60 pesos per kilo. Hindi ninyo matanggap na mali kayo? Yan ang problema sa ibang mga Filipino. Kaya sabi ni Reggie Obasadalo, nung 70 pesos isang kilo ng bigas, wala kayong angal. Ngayon may 20 pesos, umaangal kayo. Sagot ni Ninette Sinadyon na sagon, kore ka dyan kapatid. Tapos yung iba hanap ng hanap. Sa Kadiwa Center nga, may mga authorized retailers. Kasi nga, subsidized siya. Hindi kayo makaintindi. Araw-araw, ina-announce. May mga lista ng mga lugar kung saan mabibili, kung saan nakalagay yung mga outlets ng Kadiwa. Kasi, mga kababayan, hindi naman po lahat, hindi kaya bumili ng bigas ng presyo more than 20 pesos. Yung 40 pesos, 42, 45, 60 or 70 pesos. Yung mga may kaya po, hindi man yan bibili. Kasi sasabihin nila, ba't pa sila makikipag-agawan sa mga mahirap? Kaya man nilang bumili ng 50 pesos, 70 pesos per kilong bigas. Kahit ako, hindi na po ako makikipag-agaw niyan. Hayaan ko na yung mga mahihirap na makabili ng ganong uri ng bigas para makatulong tayo sa kanila, di ba? Kaya man natin bumili ng kahit 100 pesos per kilo. Yabang ka niya, Mr. Marabilla. Magsumikap kasi ang dapat na focus ng ating mga kababayan kung paano mag-create ng wealth. Mag-aral kasi kayo na gumawa ng pera, hindi yung fake na pera na ginagawa. Ang ibig kong sabihin, you have to learn how to create wealth. Para hindi kayo reklamo ng reklamo. Tumaas man yung mga bilihin, hindi kayo angal kasi may pambili kayo. Siksik, liglig at umaapaw. Ganon lang yan. At tingnan ninyo yung mga mayaman. Maghangad kasi kayo ng pag-asenso sa buhay. Learn to create wealth. Look for opportunities. Huwag reklamo ng reklamo. Palitan na po ninyo yung lumang mindset. Yung mga taong reklamo ng reklamo, yan mga kababayan, yung mga taong hindi umasenso sa buhay kasi imbes maghanap ng paraan kung paano bumuti yung kanilang kalagayan, sige lang ang reklamo.
tamad naman, tamad mag-isip, tamad magtrabaho. May kasabihan po tayo mga kababayan. If you are or if you were born poor, it is not your fault. Kung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero if you die poor, it is already your fault. Pag ikaw ay namatay na mahirap, kasalanan mo yun. Bakit? Ang ibig sabihin, hindi ka gumawa ng paraan para umangat sa buhay. Tama po. Umanap kayo ng paraan para pumasinso sa buhay. Hindi yung puro kayo reklamo. Kaya ito mga nagre-react dito, siguradong hindi ito umaasinso sa buhay. Kaya reklamo ng reklamo. Masasama kasi yung ugali ninyo. Punong-puno yung isip ninyo ng negativity. Toxic. Di ba? Sabi ni Harvey Kabanlit, niloloko mo mga tao. Nay, matanda ka na, sinungaling pa rin. Hindi mo nga alam saan galing ng bigas na yan. Saan ka ba kumuha ng bigas na ibenta 20 pesos per kilo, yung mga bagong ani? Ikaw naman matanda na. Sa bagay, may subsidy pang tapal, pero saan galing ang subsidy? Galing sa pondo ng bayan. Kaya, Nay, huwag kang magloko-loko. Masama yan. Sino man bakit naman nasabi ninyong niloloko kayo? Nagsasabi siya ng totoo. Masarap yung 20 pesos per kilong bigas. Kasing sarap ng 60 pesos. Mabiblame mo siya. Yun ang kanyang panlasa. Ngayon, hindi mo alam kung saan galing yung 20 pesos na bigas. Galing sa mga farmer. Saan pa man yan galing? Yun ang pinamili ng ating gobyerno. Binili nila sa mga farmers, mga local farmers, hindi siya imported. Ngayon, bakit siya 20 pesos? Subsidized nga. Sinubsidize ng gobyerno. Ano naman ang problema kung isubsidize ng gobyerno? Di ba? Masama bang isubsidize ng gobyerno yung ating mga mahirap? From the taxes of the Filipino people. At ang buwis na yan, karamihan ng buwis na ginagastos ng gobyerno, hindi man galing sa mahirap. Galing sa mga billionaires. Di ba? Yung mga mahirap, ilan lang ang buwis nila? Magkano lang yung binabayad nilang buwis yung mga mahirap sa gobyerno? Yung mga nagtatrabaho limbawa, filing lang yan ng ITR, karamihan sa kanila, exempted sa buwis kasi hindi umabot. Di ba? And that is part of the, responsibility ng ating gobyerno na i-distribute po ang wealth. Yung mayaman, magbayad ng tamang buwis at yung buwis gamitin para umangat naman, mapagaan yung kalagayan ng ating mga mahirap. So, anong masama doon? Buti pa itong isa. Sabi ni Naxer Dobscords, enjoy na lang tayo sa 20 pesos na bigas, fresh palay, yan binili sa NFA. At kahit matagal na siya nakaimbak, yung palay, maganda pa rin dahil may rice processing milling sa almost 150 na itinayo. Enjoy everyone. Sa susunod na ibang president, magmahal yan, take over na din yan sa mga private company. Sabi ni Jessica Pakayge, asan 20 pesos na bigas? Bili din ako. Galit na galit sila sa 20 pesos na bigas. 20 bigas, miro na. Tinikman po ni Secretary Laurel, pati ng ating Pangulo, tinikman siya. Masarap. Napakasarap ng bigas. Ayan Kasi yung narrative nila, gusto nilang ipahiya yung ating Pangulo na imposible niya na may baba sa 20 pesos na bigas yung presyo ng per kilo ng bigas. Kaya hindi nila matanggap nang magkaroon na po ng 20 pesos kasi hanap sila ng hanap. Pakanta-kanta pa sila. Yung grupo ni Pacquiao sa mga maisog rally, iniinsulto yung ating Pangulo. O ngayon, saan kayo pinulot? Pati si Pacquiao talo. Gusto magpa-recount ni Pacquiao. Pang 31 sa ranking ng mga natalo. Siya pa yung may lakas ng loob na magpa-recount. Si Bentol po nga, pan 13, wala kang narinig na magpaparicount. May plano magparicount po.
Yun talagang mga taong ito. May mga diferensya talaga po. Sabi pa dito ni Itsuya, very good PBBM. Wait a minute, taxpayer pala. Magbabayad sa kulang. Band-aid solutions. Sabi naman ni Juanito Jan Asoro, wow, yan ang pangako. Tinutupad, totoo na. Hindi hambog. Salamat BBM at DA. Secretary, walang imposible. Good job po para sa bayan. More power. God bless. God bless you and the whole family. Salamat talaga po. Kaya hindi kayo pinagpapala kasi hindi marunong magpasalamat. Sabi sa Bible, in everything, give thanks. Ganon po ang sikreto ng pag-asenso sa buhay. Marunong mag-appreciate ng mga nangyayaring bagay sa kanyang buhay. Ito magandang pangyayari ito sa ating buhay. Na sana habang panahon, mataas yung presyo ng bigas. Yung pangako ni Digong na 7 pesos, hindi man nangyari, hindi sila nagagalit. Di ba? Imagine, gustong ibaba ni Digong yung presyo, 7 pesos. Si Pacquiao nangako na gawin niya daw na 5 pesos per kilo. What? Ito mga imposibleng pangako na napako, hindi sila galit. Pero itong tinupad ng ating Pangulo, 20 pesos per kilo, galit pa rin sila. Anong klase mga tao kayo? Ito yung announcement ng Palasyo Malacanang ni Jose Castro. At bago po tayo magtapos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas para sa ating mga kadiwa centers para sa mga nasa vulnerable sector. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakabili na ng murang bigas. Sana tuloy-tuloy yung bigas na ganyan na katulad ng pinangako niya. Natupad na ngayon, lalo maganda. Salamat na salamat. Kuya po. Malaking tulong po ito sa tulad ng mga senior, lalo na po yung ibang walang trabaho, hindi na po nakakalakad. Malaking tulong na po ito, nakakakain na po kami na sapat. Nakita niyo na po ba yung kalidad po ng bigas? Hindi pa nga po, ngayon pa lang po, nung nalaman po namin yun na po, nagpunta na po kami. Salamat naman po at natupad na po yung sinabi po ni President po ang nagsabi nito na bibigyan na po ng tao ng 20 pesos para kahit magkano yung unbibili ng tao, pwede na po sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Kuya po. Ay malaking tulong po ito sa tulad ng mga senior, lalo na po yung ibang walang trabaho, hindi na po nakakalakad. Malaking tulong na po ito, nakakakain na po kami na sapat. Nakita niyo na po ba yung kalidad po ng bigas? Hindi pa nga po, ngayon pa lang po, nung nalaman po namin yun na po, nagpunta na po kami. Salamat. Masaya ako ngayon, ma'am, kasi gusto kong bumili ng bigas na 20 pesos per kilo. Kasi ngayon, alam mo na ngayon, panahon, mahalin na ang mga bilihin. Malaki na itong may tutulong sa pamilya ko. Yung ibang budget, iba na rin ang bilihin namin. Kasi maganda na itong na natupad na ni Presidente yung pinangako niya na 20 pesos per kilo ang bigas. At maliban po dyan, patuloy pa rin po ang libreng medical na serbisyo sa bukas centers. So alamin po lamang ninyo sa inyong mga local government units kung saan po matatagpuan ang bukas centers. Ma-avail nyo po ang mga libreng testing, blood testing, patungkol po sa inyong diabetes, at mayroon din pong operasyon para sa katarata. Alamin nyo lamang po. Yan po ang mga programa ng ating Pangulo, ilalaman po yan. Bigas at bukas. Dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, para sa bagong Pilipinas. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.